Magandang araw, sir. Kumusta po kayo? Ako po pala si Rowan. Bigla ko lang naalala yung kwento na to na nangyari sa akin nung bata pa ako kasi naisip ko na isulat sa inyo. Tanda ko pa, sinama ako ni Mama sa lamay ng kaibigan niya kasi walang magbabantay sa akin sa bahay. Ako naman, makamama talaga, kaya okay lang sa akin kung saan niya ako dalhin. Pagdating namin sa lamay, nakaupo lang ako sa gilid. Mukhang maraming kakilala si Mama kasi kung sino-sino yung mga pinupuntahan at kinakausap niya. Hindi nga mukhang malungkot yung mga tao doon. Mukhang masaya pa yung ibang nagsusugal at meron din nagiinom. Nakaupo lang ako noon sa gilid. Unang beses ko rin kasing makapunta noon sa lamay. Naalala ko pang inaabutan ako ng biskwit ng isa sa mga kaibigan ni Mama. May dala pa akong maliit na kutsi-kutsihan na laruan nun. Nilalaro ko lang nun sa katabi kong upuan dahil wala naman sa tabi ko si Mama. Pag tumingin ka sa paligid, makikita mo yung mga ilaw, mga bulaklak, mga taong nagsusugal at yung mga umiinom. Napansin ko na may isang babaeng nakatingin sa akin. Nakatitig lang talaga siya. Ako naman, tiningnan ko din siya kasi bata pa ako nun. Medyo curious pa ako sa mga bagay-bagay. Medyo natakot nga ako sa titig ng matandang yon. Pero hindi naman siya sobrang tanda. Siguro nasa 40s to 50s. Tinatawag ko pa nga noon si Mama pero hindi niya ako naririnig. Kaya inintay ko na lang na tignan niya ako. Nakatitig lang ako sa kanya noon para matawag ko na siya. Kasi natatakot na ako doon sa ginang. Ang tagal din kasi talaga niyang nakatitig sa akin. Nakaupo lang siya doon sa gilid, malapit sa kabaong. Pagkatapos nun, bumalik na rin si Mama sa tabi ko. Sinabi ko sa kanya na takot ako kasi may babaeng nakatingin sa akin. Parang hindi niya ako masyadong binigyan ng pake nun. Siguro, akala niya wala lang yung sinasabi ko. Baka akala niya dahil lang maraming tao. Lumapit sa amin ulit yung kaibigan ni Mama na nag-abot ng biskwit. Ang sabi niya, pwede na raw tingnan yung kabaong kasi wala nang bisitang tumitingin. Ayoko sanang lumapit noon kasi syempre medyo takot din ako dahil hindi pa ako nakakakita ng patay noon. Pero sabi nila pwede daw akong sumilip. Sumilip daw kasi ako noon sa ninang ko. Hindi ko lang masyadong matandaan dahil 5 years old pa lang ako noong magkasakit siya kaya hindi ko maalala. Pero malapit daw na kaibigan ni Mama yon at paborito daw akong inaanak. E di binuhat ako ni Mama para makita ko yung nasa loob ng kabaong. Sabi naman ng babae, hindi naman nakakatakot kasi parang natutulog lang. Pagkasilip namin, siguro mga ilang segundo ko rin tiningnan yung ginang. Kahit bata pa ako noon, tandang-tanda ko pa at hindi ako pwedeng magkamali. Yung babaeng nasa kabaong ay yung babaeng nakatitig sa akin kani-kanina nung mag-isa lang ako. Tumingin ako doon sa upuan kung saan nakaupo yung babae na nakatitig sa akin. Andoon pa rin siya at nakaupo. Iba yung suot niya kasi. Nakaputing damit at mahaba na saya na kulay itim. Pero kamukhang kamukha niya yung babaeng nasa loob ng kabaong. Ako naman, ang sabi ko kay Mama, hindi po ba yun yung babae? Sabay turo doon sa babaeng nakaupo. Sabi ni Mama na wala naman daw babaeng nakaupo doon. Saka ko napansin na nagkatinginan sila ng kaibigan niya. Siguro, natunugan nila na nakikita ko yung kaluluwa ng patay. Bigla akong nilawayan ng kaibigan niya. Hindi ko alam noon kung bakit. Dahil ba para hindi mausog o ano? Pero after noon, saglit lang kami nagtagal doon sa lamay kasi natatakot na talaga ako. Hindi ko pa masyadong maipaliwanag yung takot ko noon. Pagka-uwi namin, tinatanong ko kay Mama kung sino yung babaeng nasa upuan. Kapatid ba yun ang namatay dahil magkamukha sila? At bakit hindi nila yon nakita? Basta, tanda ako, tanong ako ng tanong noon dahil nga hindi pa lubusang naiintindihan. Ngumiti lang noon si Mama. Ang sabi niya, baka namamalikmata lang daw ako. Baka daw nakita ko yung tarpaulin kung saan naandun yung picture ng namatay.
Tapos may nakalagay na rest in peace o ano. Nakalimutan ko na kung ano nakalagay doon. Sabi ko, hindi ko naman yun nakita. Bakas nun sa mukha ni mama na kahit siya ay parang kinabahan. Kinabukasan nun, nilagnat ako ng malala. Yung kinukumbulso na talaga. Dinala ako ni mama sa malapit na manghihilot. Hinilot-hilot ako doon. Tapos, sabi na nakita ko raw yung patay at nausog ako. Bumalik kami ni mama noon sa lamay. Tapos kinausap ni mama yung kaibigan niya na nasa loob ng kabaong. Alam ko, last night na nung nakabalik kami. Kinausap siya na wag sana akong guluhin at ipagdadasal na lang namin siya. Baka siguro dahil paborito niya akong inaanak, kaya ganoon yung nangyari sa akin. Natakot nga ako na bumalik noon sa lamay ni Ninang kasi baka makita ko na naman yung kamukha niyang babae na nakatingin sa akin. Pagkatapos noon, pagtanda ko, wala na akong nakikita pang iba na nalaman kong multo pala ni Ninang yung nakita ko doon sa lamay nung bata pa. Kaya nung nangyari talaga yon, kumbaga naatanim lang sa akin. Hindi ko pa rin nakakalimutan at kung paminsan-minsan ay kinikilabutan pa rin ako. Hello po Sir Bob. Maikli lang po itong kwento ko. Naalala ko nung bata ako, malapit ako sa lolo ko na taga-Cainta. Namatay siya nung grade 2 ako. Sa court nga siya noon pinaglamayan kasi maraming bisita dahil dating kapitan yung lolo ko at napaka-palakaibigan niya. Nasa bahay lang ako noon lagi dahil hindi ako mahilig lumabas kapag maraming tao. Hindi ko sinasabi noon kina mama, pero nakikita ko pa si lolo sa bahay. Andoon lang siya sa sala. Nakaupo sa paborito niyang sofa. Parang tulala lang siya at hindi rin nagsasalita. Hindi ko pa naman alam na nung mga panahon na yon, yung mga multo-multo. Hindi ko rin masyadong maintindihan pa kung ano yung essence ng pagkamatay. Basta, tanda kong palagi lang nasa sofa yung lolo ko. Naiisip ko nga nung tumanda na ako, siguro ay hindi niya alam na patay na siya. Hanggang sa nung natapos yung ika-40 days niya, saka ko lang sinabi kay mama na hindi ko na nakikita si lolo. Nung sinabi nila, kasi patay na raw, kinuwento ko sa kanila na kahit patay na, ay nakikita ko pa rin si lolo sa sala. Doon sila nagkatinginan na parang sila lang yung nakakaintindi. Ipinagsawalang bahala lang nila yon. Saka ko lang napagtanto kung anong nangyari sa akin nitong matanda na ako. Ganun daw talaga yung mga kaluluwa kapag wala pang 40 days. Pakalat-kalat. At ang mga bata raw talaga ang madalas makakita sa kanila. Pasensya na po kung medyo bitin yung kwento. Pero kapag naaalala ko kasi, ang creepy talaga. Kaya ngayon, ito, hilig kong makinig ng mga horror stories. Taong 2022 nang mabalitaan naming namatay na yung best friend namin noong high school. Tawagin niya na lang po akong Cindy mula sa Marikina. Bali yung best friend namin na namatay noong high school, matagal na kaming walang ugnayan. Nung nabuntis siya noon, pinadala siya sa Cavite para doon manganak. Pagkatapos noon, hindi na niya kami kinausap pa ng mga kaibigan niya. Pero syempre, dahil importante pa rin naman siya sa amin, kahit ilang taon na ang nakalipas, ay napagdesisyonan naming magbabarkada na puntahan siya sa Cavite para makilamay. Sakto namang may van noon yung isa naming kaibigan, kaya sabay-sabay kami nagpunta doon. Pagdating doon, medyo sa liblib na parati pa pala ang bahay ng kaibigan namin na namatay. Dana nga pala yung kaibigan namin na yon. Bali 5 kaming magkakaibigan na pumunta doon sa lamay. Mainit naman kaming tinanggap ng pamilya ni Dana kasi kilala naman kami ng mga magulang niya.
Yung asawa din niya na nakabuntis sa kanya, kilala namin, pero wala siya noong lamay. Hindi namin alam kung naghiwalay na sila. Kinausap agad namin yung pamilya. Nagpaabot ng pakikiramay at abuloy. Saka konting tulong na rin dahil medyo nakagagaan-gaan kami sa buhay simula nung nagtapos kami ng kolehiyo at magkatrabaho. Mga nagkanya-kanya na rin, pero itong salamay pala mabubuo ulit yung barkadahan namin. Ang sabi, iniwan daw ng asawa si Dana. Sumama daw sa mas batang kabit, kaya na-depress at nagpaamatay daw ito. Nahihirapan daw kasi siyang itaguyod mag-isa yung anak. Para namang nadurog yung puso namin dahil sa nalaman. Siyempre, wala kasi kaming balita sa kanya. Kung meron man, edi sana kahit papaano naabutan namin siya ng tulong o kahit man lang makausap siya para hindi na umabot sa punto na kailangan niyang kitilin ang sariling buhay. Dahil ilang oras din yung binahe namin papunta doon sa Cavite, hapon na nung makarating kami. Ginabi na rin kami doon, kaya ang sabi, kinabukasan na raw kami umuwi. Buti na lang din at nasakto na pare-parehas kaming walang pasok noong araw na yon at kinabukasan ay Sabado at Linggo. Meron din namang space yung bahay ng mga magulang nila at sa van para pagtulugan. Andoon lang kami. Kinakausap lang namin si Dana sa kabaong nito. Kung titignan, hindi halata sa kanya na namamahinga na siya dahil para lang siyang nakapikit. Yung anak niya na babae, tahimik lang, nakaupo sa gilid. Ang sabi ng mga magulang niya, yung bata daw ang nakakita sa nanay niya na nakabigti. Naawa nga kami sa anak niya kasi siguro na trauma. Dahil nandun na rin kami at nagiinuman din yung mga tao doon, napagdesisyonan naming uminom na lang din dahil matagal din kaming hindi nagkasama. Andoon lang kami, nagiinuman, konting usap at alaala ng mga buhay namin noong nasa high school. Masaya pa kami noong kasama namin si Dana. Masayahin kasi talaga siya, sobrang kulit at malambing na tao. Nung una, ayos naman ang lahat. Hanggang sa pumatak na ang 12:00 ng madaling araw. Medyo nagkalasingan na rin yung mga tao. Nagulat kami kasi yung isa sa mga kaibigan naming si Rafa biglang umiyak. Umiiyak siya ng umiiyak. Yun bang hagulgul talaga? Parang hindi na siya makahinga ng maayos kakaiyak nun. Kami naman nagtaka. Inaaliw namin siya. Tinatanong kung anong nangyari dahil ba iniisip niya si Dana. Hindi siya sumasagot nun. So kami, akala namin, naiisip lang niya yung namatay naming kaibigan. Nalulungkot siya para dito. Kaya nagsibagsakan na rin yung mga luha namin. Nag-iiyakan na kami nun kasi naiisip namin bigla si Dana. Kung bakit niya nagawa yun sa sarili niya at kung bakit hindi man lang siya humingi ng tulong. Siguro, kung malapit pa rin kami magkakaibigan, may nagawa kami para sa kanya. Yung mga pagsisisi, mga masasayang alaala, hanggang sa nagulat na lang kami. Umiiyak kami noon nang bigla na lang tumawa si Rafa. Tumawa siya ng malakas na para bang nakakakilabot. Nung tumawa siya, alam ko na agad sa sarili ko na baka iba na yung nangyayari. Hindi lang sa lasing siya. Nakayuko siya noon. Tapos, tinuro niya ako. Sabi niya, kasalanan ko daw ang lahat. Nakaturo lang siya sa akin. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan ko ang lahat. Nagtaka ako kasi hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. E di pinapatigil na siya ng mga kaibigan namin. Saka ko naalala na nung nasa high school kami, lumapit siya sa akin at nagpapatulong kung pwede raw akong magpatulong sa mama ko na isang midwife para maghanap ng maglalaglag ng anak niya. Ako naman, hindi ko kayang gawin yon kasi mayayari din ako sa nanay ko at hindi ko maisip na tumulong sa isang tao na papatayin ang sariling anak. Mga 7 years ago yon nung graduating na kami ng high school. Siguro ako yung sinisisi niya kasi kung nalaglag yung anak niya, hindi siya mahihirapan sa buhay. Hindi masisira yung buhay niya. Hindi siya mapipilitan na mapangasawa yung lalaking yon. Mga 3 minuto siyang paulit-ulit na ganon. Tapos naiyak na lang ako.
Tinuro niya din yung isa sa mga kaibigan namin na lalaki. Bigla niyang sinabi na, "Isa ka pa. Manyak! Manyak!" Nagulat kami. Hindi namin maintindihan kung anong ibig sabihin ni Rafa, pero si Rafa pa rin yung nagsasalita. Yung kaibigan namin si Joel, bigla na lang siyang nag-sorry. Ang sabi niya, hindi niya raw sinasadya. Lasing daw siya noon at umaming nahipuan niya si Dana. Nagulantang kaming lahat kasi sa tagal naming magkakaibigan, hindi namin alam na isang beses pala ay nabastos ni Joel si Dana. Isipin niyo sir, meron pala talagang mabibigat na sama ng loob si Dana sa amin. Tapos, andoon kami sa lamay na parang wala lang. Nagulat ako kasi bigla na lang sinapak ni David si Joel. Matagal na raw kasing may gusto si David kay Dana, pero torpe lang siya. Hindi pumapalag nun si Joel. Hinahayaan lang siyang mabugbog ni David. Tapos umiyak na lang siya nun. Sorry siya ng sorry. Si Rafa naman ay tawa pa rin ng tawa. Yung isa naming kaibigan, nakatulala lang. Nakatingin siya kay Rafa. Ako noon, parang mababaliw na. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari. Hanggang sa dumating yung mga magulang ni Dana. Parang may binubulong sila. Kinakausap nila si Rafa. Nang biglang nakatulog doon si Rafa. Ilang minuto pagkatapos, nagising siya at nakatingin lahat sa amin. Tinanong niya kung anong nangyari, kung bakit para daw kaming nakakita ng multo. Tinanong ko siya kung may naaalala ba siya sa nangyari. Ang sabi niya, wala raw. Doon na kami nakaramdam na baka sinapian si Rafa ng kaluluwa ni Dana na may sama pa rin ang loob sa amin. Nung panahon na yon, kinausap pa rin namin si Dana doon sa kabaong niya. Humingi kami ng patawan, lalo na ako, at ipinagdasal ko siya. Nagpapunta din ng pari yung nanay ni Dana kahit anong oras na. Kinausap kami at sabay-sabay kaming nagdasal hanggang sa inabot na kami ng mag-uumaga na. Walang tulog-tulog nun. Diretso na rin kaming umuwi. Pagkatapos nun, hindi na kami ulit nag-usap-usap pang magkakaibigan. Hindi ko alam, pero parang ayun yata sir yung nag-udyok sa amin para tuluyan ng putulin yung ugnayan sa bawat isa. Pero hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ako nagsisisi na hindi ko natulungan si Dana ipalaglag yung anak niya. Pero nagsisisi ako kasi pakiramdam ko wala akong nagawa para sa kaibigan kong yon. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ko. Sana ay mainaritin nyo. Magandang araw po. Ako si Tanya. Nung nakaraan lang nang magpunta kami sa lamay ng mama ng kaklase namin, dito yan sa Pangasinan. Parte pa rin po ako ng Gen Z, kaya hindi lahat pamilyar sa akin ang tungkol sa mga pamahiin sa patay. Minsan nga, nalalaman ko na lang kapag nakikinig ako ng horror stories sa YouTube. Nung dumating kami doon, nanahimik lang kami bilang respeto. Nasa isang sulok lang ako noon, nag-aabang ng mga kaibigan ko. May dala akong maliit na salamin sa bulsa. Sanay kasi ako na laging tumitingin sa salamin para i-check kung maayos pa ba yung itsura ko. Habang andoon ako, di ko talaga maiwasang maawa sa kaklase ko. Parang ang hirap kasi kung mama mo yung mawawala. Malapit pa naman ako sa kaklase ko na yon at talaga namang mabait din siyang tao. Kaya sigurado, mabait din yung mama niya. Isa-isa kaming pumupunta nun sa kabaong para mairamay. Tapos kakausapin yung kaklase namin. Nung time ko na, niyakap ko agad yung kaklase ko, saka ko inabot yung envelope na abuloy. Bigla na lang siyang napaluha. Sobra akong naawa sa kanya kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung ako man ang mawala ng ina. Nagkwento pa siya na mag-isa daw kasing umuwi galing trabaho yung mama niya kaya na-hold up. Mas lalo akong naawa kasi ang saklap naman ng ganoong pagkamatay.
Hindi ko namalayan na tumutulo na pala yung luha ko. Sabay napatingin ako sa kabaong. Nagulat na lang ako na nung pumatak yung luha ko sa kabaong ay biglang lumapit yung tita ng kaklase ko. Sinuway ako na bawal daw tuluan ng luha yung kabaong. Agad ko namang pinunasan yon. Hindi ko alam kung bakit pero nagsorry na lang ako. Nakakatakot nga yung tingin ng tita niya na yon pero hinayaan ko na lang. Akala ko dahil lang sa mahal yung bili nila sa kabaong at ayaw nilang madumihan. Hindi pa ako pwedeng umalis noon kasi sabay-sabay kami ng mga kaklase ko kaya umupo na lang ako. Yung mga kaibigan ko katabi ko naman kaya nag-usap-usap na lang din kami. Tahimik naman yung pinaglamayan saka malamig kasi naka-aircon at komportable kami. Pero di ko alam kung bakit bigla akong nahilo. Tinanong pa nga ako ng friend ko kung anong problema ko kasi namumutla ako. Nagulat naman ako kasi sinabi niya na namutla ako kaya chinek ko agad yung itsura ko sa salamin. Binuksan ko yung maliit kong salamin at tumitig sa muka. Putla nga ako nun. Pero yung kinakabahala ko parang may mata sa likod ng ulo ko na nakasilip. Paglingon ko, wala naman tao sa likod ko. Yung iba kasi malayo at nasa labas. Pinabayaan ko na lang kasi may pagkamalabo din yung mga mata ko. Kaya minsan, kung ano-ano yung nakikita ko. Nagsalamin ulit ako. Doon, mas luminaw yung babae sa likod ko. Babae siyang duguan, pero di ko masyadong makita yung muka kasi parang half face lang, tapos natatakpan pa ng buhok. Sa gulat ko nga nun, nabagsak ko yung salamin. Nagkatinginan yung mga tao sa paligid. Nahiya naman ako kaya sinawalang bahala ko muna yung takot. Dali-dali kong niligpit yung salamin. Saka ako nasugatan sa kamay dahil nanginginig din talaga ako. Biglang lumapit yung tita ng classmate ko. Kita ko sa mukha niya yung galit. Nagsorry ako sa kanya pero dire-diretso siya sa pagsasalita. Pinapagalitan niya ako noon na bawal kasi magsalamin sa patay at saka bawal daw masugatan. Ang dami ko ron na ginawang bawal sa lamay. Magdasal daw ako sa lahat ng santo na kilala ko. Naiiyak na ako noon kasi bukod sa natatakot nape-pressure at nahihiya na rin ako na napagsasabihan ako sa harap ng maraming tao. Sinubukan siyang sawayin ng ilang kamag-anak nila pero di talaga siya tumigil. Para din daw yun sa kapakanan ko kaya siya nagagalit. Tahimik lang ako noon na naiiyak kasi naguguluhan ako sa mga nangyayari. Nilingon ko yung kaklase ko sa may bandang kabaong para sana humingi ng tulong. Pero nagulat ako kasi nakita ko na naatayo sa likod niya yung babaeng duguan. Parang nakatago din sa likod niya. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas ng punerarya. Parang may malamig na hangin na sumunod sa akin noon. Naramdaman ko bigla yung bigat sa likod ko. Hindi ko nga alam noon kung anong gagawin. Hindi ko rin maalis sa isip ko yung nakita ko. Hanggang sa maarating na ako sa bahay namin. Talagang sobra yung takot ko. Iyak nga ako ng iyak noon kay mama. Sakto, dumating yung lola ko. Saka ko kinuwento sa kanya kung ano yung mga nangyari. Nagulat ako kasi alam niya rin na bawal nga yung mga ginawa ko. Pinagalitan pa nga niya ako kasi hindi raw ako nagpagpag at dumiretso akong uwi ng bahay. Baka daw kasi nasundan ako ng kaluluwa nung patay. Grabe po yung kilabot ko noon at mas lalo lang ako naiyak sa takot. Si mama halatang natakot din. Sabi ng lola tatawag daw siya ng kakilala niya kinabukasan. Basta bago daw ako matulog sa gabi magdasal muna ako ng magdasal para kahit papaano ay may proteksyon. Kinagabihan, sinunod ko yung sinabi ng lola ko noon. Talagang todo dasal ako. Habang nagdadasal kami ni mama, ramdam ko na parang may naatitig sa akin. Medyo nanginginig na nga yung boses ko noon. Pero tuloy pa rin hanggang sa matapos namin yung rosaryo. Nabigla na lang ako kasi may malamig na hangin na umihip sa batok ko. Napalakas bigla yung dasal ko na parang sumisigaw na. Siguro alam ni mama na may nagpaparamdam sa akin. Kaya nilakasan niya rin yung pagdarasal niya.
Sa kanya ako hinawakan sa kamay. Ramdam ko noon na may humubulong, pero hindi ko masyadong maintindihan kung ano. Umagos lang yung luha ko noon. Pagkatapos namin magdasal, ayoko pa ring idilat yung mga mata ko. Buti na lang at niyakap ako ni Mama. At pagkayakap niya sa akin, humagulgol na ako. Siguro dahil na rin sa sobrang emosyon ko. Humihingi na nga ako ng sorry noon dun sa kaluluwa, kung yung mama ba yun ng kaklase ko o ano. Sinabi ko na tigilan na niya ako kasi hindi ko naman sadya yung mga nangyari. Ganun lang ako ng ganun hanggang sa makatulog na ako noon habang nakayakap kay Mama. Kinabukasan naman noon, dumating ng maaga yung kakilala ng lola ko. Sabi niya pa nga, hindi naman daw masisisi yung kaluluwa. Kasi kapag namatay na yung tao, kahit mabait pa siya nung nabubuhay, kapag hindi siya nabigyan ng hustisya, lalo yung pagkamatay niya, at tumagal siya sa mundo bilang kaluluwa, maaaring unti-unti raw siyang maging masamang kaluluwa. Hindi na ako noon nagsasalita dahil sa takot. Mabuti na lang at nagsimula na agad yung kakilala ni Lola na Madam Nita ang tawag. Nagpausok siya nang hindi ko alam kung ano, saka nag-usal ng dasal nang hindi ko maintindihan. Bigla siyang tumingala at kita kong tumitirik yung mga mata niya. Nang biglang magpatay-sindi yung mga ilaw sa bahay. Tapos pansin ko na lumalakas yung hangin. Halos 1 minuto rin na ganoon ang eksena. Matapos yon ay bumalik sa normal ang lahat, pati yung kakilala ni Lola. Sinabihan na lang niya akong humingi muli ng tawad, magsindi ng kandila at palaging magdasal. Binigyan din niya ako ng bracelet pangontra sa masasamang espiritu na suot ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko naman na ulit naramdaman pa yung kaluluwa na sumunod sa akin matapos yon. Pero ang sabi ay bukas ang third eye ko.